Karagdagang family food packs parating na sa Bicol Region. Department of Social Welfare and Development o DSWD, tiniyak na sapat ang supply ng relief assistance sa harap ng banta ng panibagong sama ng panahon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita live. Kenneth? Yes, Joshua, sapat ang supply ng tulong. Yan ang binigyang diin ng pamahalaan sa harap ng walang patid na pag-aksyon sa epekto ng Bagyong Christine. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, Joshua, humigit kumulang 170,000 na family food packs ang nakapreposition sa Bicol bago pa man pumasok ang bagyo sa bansa. At sa ngayon daw ay nasa 121,000 na FFPs pa ang natitira ang nasa ground at patuloy anya ang kanilang pamamahagi sa mga lokal na pamahalaan na matinding naapektuhan ng bagyo. Gayunman, Joshua, hindi na raw hihintayin pa ng pamahalaan na maubos ang supply ng FFPs doon. Kaya ngayon pa lang, patungo na sa Kabikulan ang karagdagan pang 100,000 family food packs. Kaya pagtitiyak ng kalihim, makakatanggap ng tulong ang mga apektadong residente. Bago natin naramdaman yung epekto ng bagyong Christine, ang national stockpile natin, ito yung mga family food packs na nakakalat sa lahat ng mga warehouses natin sa buong bansa, nasa kulang-kulang 2 million pieces. Ngayong umaga, I don't know if they can just flash the data, meron tayong 1.982600 million family food packs. Nabawasan mula kahapon hanggang ngayon kasi nagre-release na tayo. So we're ready. Sa katunayan, kausap ko kahapon si Mayor Legacion. The day before, kausap ko si Congressman El Rey Villafuerte. Kausap ko rin kahapon ng ating acting governor ng Albay, si Vice Governor Glenda. At ang assurance namin sa kanila, bagamat sila ang first line of defense, ang local government units, handang-handa ang pamalang nasyonal na i-augment o dagdagan ang kanilang mga supply. Kasado na rin daw, Joshua, ang ibibigay na tulong sa mga apektadong individual oras na makalabas na ng bansa ang Bagyong Christine. Once mapasok na ng mga residente yung kanilang mga bahay after the storm at ma-realize nila yung extent ng damage, papasok ulit ang DSWD to extend financial assistance together with DSUD naman to repair, rehabilitate yung kanilang mga tahanan at ari-arian na maaring napinsala. Sakali namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang namumuong sama ng panahon sa Mindanao, giit ng DSWD, handa sila para rito. We have stockpiles also in Mindanao and Eastern Visayas. Later on, we can share with you the graph that we pulled out a while ago. Those remain intact. And we continuously produce goods out of our Cebu Processing Center. Kung matatanda natin, dalawa kasi yung repacking center ng bansa. Nasa Pasay yung tinatawag naming National Resource Center at nasa Visayas, nasa Cebu naman yung para sa Visayas and Mindanao. There are plans, part of the anticipatory action, to build one starting next year. The third one na ilalagay naman natin sa Caraga, nasa Butuan. That will serve the Mindanao and the eastern seaboard ng Visayas, Mindanao that's very prone to typhoon. Ang OCD naman, Joshua, on red alert na para sa mabilisang pag-aksyon sa bagyo. Pinaplansya na rin daw ang mga kinakailangang rubber boats sa Bicol, partikular na sa Naga, lalo't prioridad din ang pamahalaan ng rescue operations. Iginiit naman ng OCD na sapat ang resources pero hamon pa rin ngayon ang taas ng baha sa ilang lugar. Kaya giit ng OCD na deploy na ang ilang equipment mula sa Southern Luzon Command ng AFP para mag-augment sa mga operasyong isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan. As we speak po, kinokolekta na po yung mga commitment din ni Secretary Teodoro through the J3 po. In fact, nakita ko na po yung listahan ng mga equipment. Meron din po tayong 17 na air assets, no, na naka-preposition sa Villamor, naka-preposition sa Cebu, which are readily deployable, weather permitting, kasi we have to be sure din po that our pilots, our assets are safe. And yan po ay commitment and we are going to keep it. And as we speak po, nagdumadating na rin yung tulong sa Bicol. Una, sabi ko nga, yung galing sa Solcom, which is the area command nearest, yung jurisdiction niya po yung Bicol, and Region 8, which is the nearby region from Tacloban. Joshua, sa pinakahuling tala ng Office of the Civil Defense, 10 na yung naitalang casualty pero patuloy pa nilang binavalidate yan. Joshua.
Yes, Kenneth. Sa panig tayo ng DSWD, may nabanggit ba si Secretary Gatchalian hinggil sa kung ano yung naging direktiba sa kanila ni Pangulong Marcos Jr.? Yes, Joshua, bukod nga doon sa dapat walang patid yung ginagawang aksyon ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at rescue operation dito sa mga pamilya at individual na naapektuhan ng bagyo. Isa rin sa naging direktiba ni Pangulong Marcos Jr. ay yung wag hayaang magutom itong mga kababayan nating matinding naapektuhan ng bagyo. Bagay na tinitiyak naman daw ng DSWD. Joshua. Alright, maraming salamat, Kenneth Pasyente.